Ngayon mga kapatid, dadako tayo sa isang mapakahalagang bahagi ng ating gagawin sa hapong ito. Manatili po tayo nakapikit ang mata. Huwag po nating obserbahan kung ano ang kapaligiran natin. Basta itutok lang po natin ang isipan natin sa Panginoon. Ano man, lumuha man kayo mga kapatid. Huwag niyong pahiran ng mata niyo. Hayaan tumulo yan. At yung luhang yan, lahat, inaalis lahat kung ano man meron kayo nasa isip niyo hindi maganda. Hayaan niyo tumulo yan. Ang ilaw po mga kapatid na binasa kanina, ito po ay simbolo. Yung liwanag na yan po Panginoon, Panginoong Jesus, na laging sumusubaybay, umagabay, at nagpakamatay sa atin dahil sa mga kasalanan natin na nilulununa, yung kasalanan mana na tinatawag. Hanggang ngayon pa nga mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hindi tayo iniiwan. Hanggang ngayon kasama natin. Tulad ng nabanggit kanina, tayo nakakalimot sa Kanya pero hindi niya tayo nalilimutan. Tayo lumalayo sa Kanya pero hindi siya lumalayo. Laging lumalapit sa atin. Akala lang natin kapag tayo nagkakamali at tayo dumadapa, akala natin pinababayaan tayo ng Panginoon. Hindi po yun mga kapatid. Ang Panginoon lagi nakatutok sa atin. Lalo tayo nakadapa, ang Panginoon nasa tabi lang natin. Akala natin wala tayong kasama pero kasama natin ang Panginoon. Siya ang bumubuhat sa atin mga kapatid. Siya lang ang bumubuhat sa atin. At kaya nga binigay sa atin ang gospel na yan ng ilaw. Para makita yung mga binigay na bunga sa atin ng Panginoon. Maging tanlaw ng ating katawan. Katawan natin malayo pa, nakikita na agad ng mga taong dumarating tayo, alam nila kung sino tayo. Alam nila kung anong ginagawa natin. Alam nila kung paano tayo magsalita tulad sa asin. Alam nila kung ano ugali natin. Alam nila kung gaano tayo kataas. Alam nila kung gaano tayo kababa. Pero sa pagkakataong ito, hindi pinag-uusapan ng baba at ang taas. Ang pinag-uusapan natin ang proseso ng Panginoon na naandito ngayon, na siya umuhubog, tumutupok sa lahat ng ating mga kamalian at nagsisikap na ituwid lahat ng ating pagkakamali. At ngayon po, dadayo tayo, alam mga kapatid, ang simbolo ng ilaw ay siya. At ang ilaw na yan, kung ano yung nakuha niyo mula ng unang session hanggang sa kahuli-huli ang session ngayon, yan ang silbing ilaw ng katawan natin, ang mga salita ng Diyos. At ngayon po, dadapot tayo sa mga pakagandang bahagi. Imumulat niyo po ang mata niyo kapag kayo inabutan ng kaya atot po sa inyo. Candle po na hawakan nyo, ipapasto natin sa katabi natin, sa kanan. Kanan, kaliwa. Paikot lang po. Bulat po mata natin, bukas na kayo humawak ng candle. Simbolo po yan, tayo nakapikit. Marami po tayo nakikita hindi maganda. Yan po ang dilim. Magmula tayong mata, makikita natin ang liwanag. Yan ang Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy lang po. At habang kayo nagpapasit po ng candle na yan, tuloy po yung prayer natin. Huwag niyo po i-concentrate ang isip niyo sa pagdaan ng kandila. Tuloy po ang prayer natin. Tuloy po, tuloy. Just one little candle, what a far
Yung po mga walang kandila, tuloy po ang pikit ng mata natin, yung po mamulat. Alam niyo po ang simbolo ng candle na yan dumadaan sa bawat isa. Yan po ay tanda ng bonding ng bawat isa na nakakaisa tayo para sa Panginoon. At handa natin i-share sa bawat isa kung ano yung mga gifts na pinagkaloob sa atin. Masdan niyo po ang liwanag ng mga kandila niya. Siya po yung umiikot sa inyo isa-isa. Siya po yung umiikot sa inyo at nagpapahawak sa inyo isa-isa. Ang liwanag na yan. Hindi na pinapasi. Pikit lang po tayo ng mata. Continue po yung ating prayer natin. Huwag po kayong madidistract sa mga nakapaligid sa inyo. Tanging isipin lang ito po ang Panginoon at kayo. Ang simbolo ng kandila niya, yung po mga kapatid ay konektado sa katawan ng bawat isa. Ang liwanag po niya ng Panginoong Jesus. Ang katawan po ng candle na yan ay tayo. At yan natutunaw po, tumutulong yan na magaluhan ng kandila niya. Ayun yung mga pagkakabali natin, yung dilim sa buhay natin mga kapatid. Yung dilim sa buhay na natin ng tulad sa atin para tayo magkamali. Isa-isa po tinutunaw yan. Mawawala akong lahat sa mga kapatid sa pamamagitan ng prayer nyo. Pamamagitan ng komunikasyon nyo sa taas, sa liwanag na yan. Kahit kayo nakapikit, nababanaan nyo ang liwanag na yan. Siya yun. At ang kandilang yan, ang katawan ng kandilang yan ay katawan yung mga kapatid. Lahat ng mga nalalaglag dyan ng mga kapatid ay galing sa inyo.
unti-unting nililinis ng Panginoon ang katawan niya. Dahil mahal niya ang katawan ng tao. Yan ang templo ng Diyos. Templo ng Jesus. At sa pamamagitan ng kandilang yan, ang liwanag niya ng kapatid, samantalahin yung pagkakataon, hingin niyo sa kanya. Kung ano yung nasa isip niyo. Yung inakala niyo pinakapabigat, hingin niyo sa kanya ngayon mga kapatid. Huwag kayong mag-alinlangan dahil siya ang kasakasama niyo. Pagulong dasal natin. Kasama niyo lahat mga kapatid. Lahat, pati mga gifts na pinagkaloob sa inyo. Hingin niyo sa Panginoon kung paano niyo magagamit yan. Ibigay sa inyong sign kung paano niyo gagamitin niyo. Mga mission na pinagkaloob sa inyo, hingin niyo sa kanyang sign kung paano kayo magsisimula. At humingi kayo ng kapang, humingi kayo ng lakas ang loob. Wisdom sa kanya. Para magampanan niyo lahat kung ano man ang i-check na sa inyo ngayon.